Dati kasi matagal ko na rin sinabi 'di ba na idol ko si Vergel Meneses. Mhm. Parang just like Kobe 'di ba, idol niya si Jordan. Parang nung bata pa ako, napapanood ko si Vergel, sabi ko, ito yung gusto kong gayahin na laro. So siguro nag-fit rin sa akin dahil siyempre ako, payat ako, mataas din yung talon ko. So na-develop na lang siya kumbaga. Tapos kailangan mabilis ako. Yun yung mga inaano ko yung mga din-develop ko sa sarili ko. Kailangan mabilis ako kasi guard ako. So magagawa ko lang yon pag malakas yung legs ko, pag mabilis ako. So yun. Pero dati hindi pa uso yung mga scientific type na training na Oo, kasi nga wala namang kumbaga before you still rely on team practice. Wala naman yung mga individual coaches na pa before eh. Recently na naman sila na na maraming lumalabas on social media na si ganito nag-aano ng skill. Si ganito nag-aano ng skill. Yung mga ganun ba? Nagpo-post ng mga Yes, workout. di ba? Yung mga ganun ba? Wala naman before. Actually, yun nga yung the evolution of everything is on social media talaga. Grabe yung effect, no? Yes, Discuss na kaya natin yan. So, dati, wala tayong pwedeng tignan mga how-to na yan. Wala. Sa dyaryo ka makakanood ng how-to, makakabasa ng how-to, di ba? Meron pa mga di ba? Gumagano yung mga... yung leg weights, yung pampabigat. Yun lang yung basic na yung buhangin, di ba? Buhangin yung laman, di ba? Sobrang basic before. Sobrang basic before. Kaya, kung ikaw before, you're skilled, swerte mo. Napakaswerte mo. Swerte. Parang ngayon, wala na yatang gumagamit ng ganun, Yung wala na. Pampataas daw ng talon. Puro weights na lang ata. Mga weights na lang. So parang mas on yung tinetrain yung mga, may tinatawag din ng mga fast twitch muscles. Yung mga ganun. Focus na yung mga ganun. Grabe yung mga training na ganun. Pero for you, since mataas ka na talaga natural na yun. No? So, tingin mo ba anong klaseng player kayo, Cyrus? Kung pinanganak kayo later, no? Anong tingin nyo? Anong naiba sa laro nyo? Baka hindi ako nagtagal sa PBA. Bakit naman? Hindi kasi nga, syempre, I started the usual type of big na sa loob talaga makikipagbakbakan. Alam mo yun, post defender ako. Around the perimeter lang ako maglalaro talaga, diba? So the good thing na kumbaga sa sistema ni coaching, I need to develop something else, which is kailangan magkaroon ako ng outside shooting, yung mga ganong tsaka passing. Yes, yung mga ganong klase ng Kung ako pinanganak ako mga like 2000 wala, baka sa ibang liga tayo. Sa ibang liga tayo. Ay, ikaw, Cyrus. Pero yung game mo kasi, translatable yung game niya to the modern. Tulad nga ng sabi ni Bo, marami namang maraming magagaling na players, diba? Pero sa tingin ko, swerte ka pag nahawakan ka ng coach na gusto ka. Yun yung pinaka-importante. Kahit gaano mo kagaling, pero hindi ka na magagamitin. Wala rin So ako, thankful ako, kahit si Bo, diba, kay nahawakan ako ni coaching. Talagang lalabas talaga yung laro mo. Kasi kahit sino. Kasi coaching kasi bibigyan ka talaga ng ng time opportunity. 'Di ba? Ang niya, mentality niya, ba't ka pa nagpa-draft kung hindi ka gagamitin, 'di ba? Dapat i-showcase mo yung talent mo, yung laro mo, 'di ba? Para makita niya na may may potential ka. Speaking of coaching, syempre yung mga kahit hindi lang naman yung skills ng modern player ang nagbabago, pati yung sensitivities nila, sinasabi nga nila itong generation na to mas sensitive yung mga tao. Paano na survive ng mga batang rookie yung mga si Coach Yeng? Hindi, ako sa tingin ko, Coach Yeng has his own radar of sa mga player na ida-draft niya. Alam mo yun? Parang kumbaga si Coach Yeng, ito kaya nitong batang to yung mura ko, yung sermon ko, yung mga ganun ba? Kasi I don't know, in my previous I never met in this with Rain or Shine, with the team that I am. I never met a person na
nagtampo ng pinagalitan. Talaga, kay Coach Yeng? Oo, wala akong Yung nakita. temperament na yun ni Yes, Coach Yeng, walang oo. player ever Wala, na, ano. yun nga yung sinasabi ni Coach Yeng na kapag kinuha kita sa team ko, I see something special and you can handle things na pwede kong ibato sa'yo. Yung mga ganun ba? Kung may pressure, may binigay na pressure sa'yo, kaya mong i-handle. Sa tingin ko may sarili siyang radar na hindi namin alam eh. Hindi na, ano. Diba? O so kasi, sa tingin ko si Coach Yeng, hindi naman siya may sarili siyang scout na ano eh. Mhm. Kasi he's also relying on the coaching staff Mhm. suggestion eh. Diba? So, sa tingin ko si Coach Yeng may sarili siyang radar na eto kaya ko nito. So parang ano, so ano nila na naintindihan na. I think siguro pag dinraft ka ni may certain understanding ka rin what you're getting into, 'di ba? Alam mo naman siguro ikaw nung Red Bull, pasok na alam mo naman siguro kung anong pinapasukan mo, 'di ba? Tsaka magaling din kasi si coaching mag-develop talaga ng players eh. Hindi naman niya parang magaling ka na parang kukunin ko to kasi magaling na, hindi. Magaling si coaching mag-develop ng player. Kaya halos lahat ng mga rookies gusto mapunta sa kanya. So on the coaching side, paano naging transition, nakikita niyo yung transition ng mga coaches din? Paano sila nag-adapt sa modern na basketball? I know for a fact si Coach Yeng mahilig na rin tumingin ng advanced. Nanonood ng YouTube lagi yun. Oo. Actually, kasi nga, dun ka rin makakakuha ng ano eh. He will send sa GC namin ng how to improve your skills. Yung mga ganong ano lang ba, simple ano. Na alam mong talagang pwedeng makatulong sa'yo. Pwedeng makaano sa'yo. Kumbaga pwedeng mag-improve yung game mo. Yun yung mga simpleng ano na isi-send lang sa'yo and then you need to watch it and it's up to you kung paano mo i-apply. Yung mga ganong simpleng ano lang nila coaching. Yun yung adjustment siguro ng ano niya. And kasi nung nahawakan ako ni Coach Yeng, fast-paced na talaga kami. Naging teammate ko si Cyrus sa diba? ano na kami. Kumbaga ratrata na talaga parang kami. Run and gun naman talaga from the yun start na talaga kami. si Coach Yeng. So parang yung adjustment nyo, hindi na ganun ka. Very little. Little na Very lang. No? little. So skill improvement na lang yung ano. Pero speaking of social media, kasi sinasabi nyo, doon natin nakukuha lahat. Pero grabe na rin yung mga comments nung mga tao, 'di ba? So, merong taong masaya sa nangyayari sa basketball ngayon. Meron ding naghahanap na hindi Gusto na nila as yung luma. physical, Gusto yung nila yung mga luma. bakbakan, sa tingin nyo ba naging soft na talaga yung basketball ngayon? Si Sayo makakasagot niya kasi inabot ito yung ano eh. Tingin mo ba yung kasagsagan ng physicality eh. Yung ngayon, kasi ang hirap ngayon kasi ang dami ng camera eh, daming social media na, di ba? Masikmuraan mo lang yung player. Viral ka na. Isa pa yun, yes. Tirahin ka na, trending ka na agad. So inabot ko rin yun na para sa akin naman, dami ring nagbabash pag, alam mo yan, pag magsalita ka. Hindi ko naman sinabi na pwede nilang gawin yun, di ba? May rason, pero hindi naman yung tipong walang ginagawa yung bata, di ba? Sasaktan. So tingin ko, malaking bagay din yun eh para sa para sa player na para maging tough ka paglaki mo, di ba? Kaysa naman spoon-fed lahat, di ba? So ako naniniwala pa rin ako sa old school. Nagkakainitan na ba? Sure ka bang nagliliyab na ang usapan? Kapit lang sa Sureball na Kwentuhan.